Ayan, hello mga Marites. So, Marites muna itatawag ko sa inyo kasi yun yung nauuso ngayon. Okay, so, welcome back sa aking YouTube channel and pasensya na kayo kung medyo natagalan akong mag-upload ng mga content kasi wala akong isip. Nakapag-isip-isip ako na kailangan ko gumawa ng content kasi yung mga nag-aabang sa atin, nakakahiya naman. So, today, may naisip akong content na gusto kong i-share sa inyo para malaman ninyo o magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung kailangan ninyong i-expect o ano yung mga ini-expect ninyo pag pumunta kayo dito sa Israel. Pero sandali lang, yung kapatid ko nang istorbo. Hello! Apaya? Inya ti awan? Kung baka nakamute. Baka nakamute. Okay na mag-film ako na. Bye. Okay. So, yun na nga. Dahil next year, January 26, ako'y magsi-celebrate ng pang-5 taon na paninirahan o pagtatrabaho bilang isang huwarang caregiver dito sa bansang Israel. So, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung naging experience ko sa loob ng 5 taon at kung ano nga ba yung mga kailangan nating i-expect sa ating mga employer o sa ating mga pasyente. Dito sa Israel, meron silang tinatawag na employer. Yun yung kabahagi ng pasyente mo. Like for example, representative. Ayun na lang yung word na gagamitin natin. Representative ng pasyente mo na mag-aasikaso sa lahat ng mga papers na kailangang i-submit sa agency para ikaw ay makuha. I-congratulate nyo naman ako kasi malapit na ako mag 5 years. Yan. Okay. So, dito sa Israel, unang kailangan nating isipin na hindi lahat ng mga employer pare-parehas. Hindi lahat ng mga pasyente ay pare-pareho. Kumbaga, may mga mababait, may mga masusungit, hindi naman siguro sobrang sungit, may mga stricto, pero makakatagpo ka pa rin ng mga employer or mga pasyente na makakaaway mo. Tapos, kaya naisipan kong gumawa ng video para sa mga nagbabalak pa lang na mag-apply papunta dito sa Israel. Meron kayong mga background, no? Kasi thank you so much sa lahat ng mga nanonood ng mga content ko na nasa Pilipinas pa lang. Ayan. So, at least kahit pa paano meron kayong mga background sa mga ginagawa naming mga video. So, anyway, way back 2017, dumating ako dito sa Israel. And yung una naging employer ko ay pure hybrid lang sila. Hindi sila marunong mag-Ingles. 2 lang sa anak niya ang medyo, sabihin na nating nakakaintindi ng mga Ingles, pero yung mga malalalim na mga salitang Ingles ay hindi nila naiintindihan. So, pahirapan talaga yung pag-i-explain. Pagdating ko dito, naging okay naman. Pero, pagdating namin sa bahay nila, kasi na-meet ko yung alaga ko dun sa ospital, and then hinintay nila ako. After 2 days, inuwi namin sa bahay ng pasyente ko. Meron itong isang anak niya na gustong ipalinis sa akin yung wire ng kuryente. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang nabanggit sa vlog ko. So, ako bilang isang tao at bilang takot mamatay, syempre 'di ba? Line ng kuryente 'yon na sabi niya naman wala nang line, parang putol na. Pero for your safety, bakit mo lilinisan sabi niya kasi linisan ko daw ng wet cloth yung wire ng kuryente para yung dust or yung itim ng wire ay matanggal. Sabi ko, that's not part of my job, sabi ko. And hindi lang yun yung unang beses na may pinagawa siya sa akin. Yung wall nila sa labas, sobrang alikabok na kasi sabi niya 2 years ago namatay na yung nanay nila, so hindi na nilinisan. So sabi ko, so ano yung reason kung bakit kayo kumuha ng caregiver para may maglinis sa bahay ninyo after 2 years na namatay yung nanay nyo? And sinumbong ko sila sa social worker na bumibisita every 3 months. Sabi ko, yung isang kapatid nila gustong ipalinis sa akin ganito. And then
naging okay naman. Parang, ako kasi kapag alam kong mali, talagang ilalaban ko. Mali yung sa kanila, ganun. Pero kung alam kong tama naman, gagawin ko, di ba? Ganoon naman tayong mga Pilipino. Tapos, sa loob ng 11 months and 5 days, namatay yung employer ko, yung pasyente ko. Okay, so, syempre, dito kasi sa Israel may mga computation na matatanggap, mga ganyan. And then, nung nalaman nila na uh, may mga babayaran sila sa akin, medyo naging hindi na maganda yung pakikitungo. Namatay yung alaga ko ng Friday, nag-Shabbat sila, tapos supposedly mag-i-stay ako sa kanila ng Sunday. Pero hindi na nila ako pinag-stay kasi nalaman nila na babayaran pa rin nila ako. So, sabi nung pinaka-employer ko, yung yung representative, sabi niya, kunin mo na lahat ng gamit mo and then bayaran ka na lang namin after yung setting or yung Sheva na nagdadasal sila ng 7 days. After that, kinumpronta ako ng isang anak niya, kapatid niya, sabi niya sa akin, sinabi mo sa amin na wala na kaming babayaran sa inyo, tapos ngayon may babayaran kami, sabi niya. So, nadismaya ako, parang alam mo yun, ako din naman ay nakikiluksa sa kanila, pero yung trato nila sa akin, parang hindi ko inalagaan ng mabuti yung tatay nila. Hindi ko naman kasalanan na namatay na yung tatay nila. Kasi kahit sila, hindi na nila gustong ipunta sa ospital yung tatay nila. So, to cut the story short, parang hindi naging maganda yung last day o yung nangyari after namatay yung alaga nila kasi yung tatay nila kasi parang meron silang problema sa pera. After that, nakakilala naman ako ng pasyente at employer na sobrang bait. Meron man kaming hindi pagkakaunawaan pero we make sure na naaayos namin and then dapat nagkakaintindihan kami. And lagi ko namang ipinagpipray noon na sabi ko sana makahanap ako ng employer, ng aalagaan na may intindihan kung ano yung gusto ko, may explain ko kung ano yung gusto ko, may intindihan ko kung anong gusto nila. So, eto na yung employer ko ngayon and thank God kasi magko 4 years na ako sa January 8 sa kanila. And yun yung mga kailangan nating i-expect pagdating mo dito sa Israel dahil siguro may mga napapanood kayong mga vlogs na ang sinasabi nila sobrang bait ng kanilang mga employer. Well, ako din naman, may ginawa akong content na gano'n yung sinasabi ko. Pero, hindi lahat. Kumbaga, siguro sabihin na nating kalahati ng populasyon ng mga employer o mga pasyente dito sa Israel ay mababait. At may kalahati doon, yung kalahati doon, 25-25, may mga stricto, masungit, ganyan, may problema sa pera, ganyan. Kasi, kailangan nating ihanda yung sarili natin na kung ano man yung napapanood ninyo, sabi nga nila, expect the unexpected. Kasi, hindi mo naman aalagaan yung inaalagaan ko, hindi ko din naman aalagaan yung inaalagaan mo. Kaya, para ma-prepare nyo lang yung sarili ninyo, expect the unexpected. Kailangan nyo maging matapang. Kung alam nyong mali yung isang bagay, ipaglaban ninyo. Kung kinakailangang umabot sa agency, kailangan sabihin nyo sa agency. Kasi ang agency naman ay nakikinig sa mga kagaya natin ng may mga problema. Kasi mas magandang sabihin mo yung problema mo sa agency para magkaroon sila ng idea na si Marites ay may problema sa kanyang employer para sa susunod na may problema ulit, meron na silang notes na doon sa bahay ay may problema para hindi ikaw ang dihado na caregiver kasi lalong-lalo na kung suplado yung mga anak ng inaalagaan mo tapos hindi mo kakampi yung inaalagaan mo, may mga instances nangyayari talaga yun sa dito sa Israel. So kailangan lang malaman mo yung mga rights, kailangan mo ding i-consider yung rights ng inaalagaan mo. Kung alam mong mali, wag mong gawin. Kung alam mong tama, gawin mo para hindi ka mapahamak, para hindi mas komplikado yung mga bagay na kailangan mong pagdaanan. Kasi ako, sa loob ng 5 years ko, kahit mabait itong employer ko, pero kapag alam kong mali, alam kong oras na ng
pagtulog, hindi ka pa matutulog, doon ako nagagalit. Hindi naman sa nagagalit na hoy, kailangan mo na matulog. Hindi naman sa ganun. Parang nagsusumbong ako sa asawa niya, and then sabi ko, it's time to go to bed, mga ganyan. So, doon kami nagkakaroon ng problema before. Pero yung other than that, lahat naman ay naging maayos. Lahat naman ay naging masaya. So, yun, kailangan mo lang habaan yung pasensya mo para sa ikahagaan lang din naman ng trabaho. Kasi maraming mga Pilipino dito na hindi ko hinilalahat na kapag hindi na sila nakakatulog, walang internet sa bahay, iiwanan na nila yung employer nila. Hindi yun rason para iwanan mo yung employer mo, kasi hindi ka naman pumunta dito sa Israel para mag-cellphone. Hindi ka naman pumunta dito sa Israel para matulog, di ba? So, pumunta ka dito para magtrabaho. Pumunta ka dito para maging makatulong sa pamilya mo. Kailangan isipin mo yung pangarap mo, kung ano ba yung reason kung bakit ka nag-abroad, ganyan. Kasi, in the long run, marirealize mo na worth it pala yung pagtitiis ko sa employer ko. Parang, dito kasi every year, may natatanggap tayong parang, let's say, sabihin na nating bonus, and then, kapag namatay yung employer natin, or nag-resign tayo, meron tayong matatanggap na pension, and makukuha natin yun pag mag-for good na tayo. So, yun. Gusto ko lang i-share sa inyo yung sa loob ng 5 years, kung ano yung mga nangyari sa 5 years na nagtatrabaho ako dito. Sabi ko nga kanina, para magkaroon lang kayo ng idea. Sa lahat ng mga nagtatanong sa page ng Caregiver Steve, at 1,300 na tayo, i-claim nyo lang na makakarating kayo dito sa Israel. Yung mga nagtatanong na makakahabol ba sila, kung mag-aaral pa lang sila ngayon, why not? Diba? Hindi pa naman matatapos yung government to government. So, i-push nyo lang, i-claim nyo lang para magkita-kita tayo dito sa Israel, diba? So, yan lang siguro guys yung i-share ko sa inyo ngayon. Sana makapag-isip pa ulit ako ng panibagong content. Or kung may gusto kayong i-request, pwede kayong mag-comment sa aking comment section para magawan ko ng content. And so, again, my name is Steve Serkinia, ang caregiver vlogger ng Israel. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag mo sana nakakalimutan mag-subscribe. And syempre, i-hit mo na rin notification bell para every time mag-upload ako ng bagong video, ma-notify ka.